Inilunsad ng isang kumpanya ang app na layong tumulong sa mas mabilis na inventaryo at pagkwenta ng sari-sari store owners. Malaking tulong daw ito para mas lumaki ang kita ng maliliit na negosyante. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kahit patingi-tingi ang benta, ang mga sari-sari store ay isa sa mga pundasyon ng ating ekonomiya. Sa huling datos, tinatayang 8 bilyong piso ang kontribusyon ng halos 200,000 sari-sari store sa Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas noong nakaraang taon. Pero para kumita ng tama, madalas kamot ulo pagdating sa pagkukwenta at inventaryo ang ilang sari-sari store owners. Kagaya na lang ng 38 anyos na si Jason na 3 taon nang tumututok sa tindahan ng kanilang pamilya. So ang nagiging problema namin dyan is yung computation ng paninda. Usually nagkakamali sila kasi manual yung ginagamit nila. Pag hindi computerized sa pagtitinda, minsan nagkakamali sa inventory. Minsan may mga hindi na ilalagay na produkto, mga ganyan. Yung progreso ng negosyo ay mas mabagal. Kaya naman nang ilunsad ang application na Sari.ph, sinubukan agad ito ni Jason. Gusto talaga namin magkaroon ng parang computerized yung pagtitinda namin. Nalilessen yung error natin sa pagtitinda. Mas okay siya ngayon kasi tama yung computation kumpara dun sa manual ang ginagamit. At the same time, na mas napapabilis yung proseso ng pagtitinda. Target ng Sari.ph ang micro-entrepreneurs. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, gusto nilang gawing moderno ang nakagawi ang tradisyonal na pagpapatakbo ng sari-sari stores. Una na riyan ang paggabay sa mga tindera pagdating sa pag-iimbentaryo ng kanilang paninda. Sa pamamagitan po ng analysis po namin, nakikita po namin na ting umaga, ang mga bumibili po ng kape, bumibili din po pala ng pansit. Kung hindi po pansit, sa ibang lugar, powdered milk. Yung iba po, yun na po kasi yung ginagamit na creamer. Imbes na normal creamer, yung pong gatas po na yun, hindi lang po doon sa magkakape, kundi pati rin po sa mga bata po sa bahay na. I-adjust din po natin, ano din po ba yung demographics ng barangay na ito. Marami po bang matatanda, o sakasakali po, hindi lang po basta powdered milk na pambata, baka gatas din po na pang matanda. Yung mga ganong klaseng tulong po, para po siya, pagbibili po siya ng inventaryo at magbibenta po. Ito po yung sama-sama po na, okay, mas mabenta ito at lalaki po yung benta po niya. Maliban sa tulong sa inventaryo, natutukoy din ng Sari.ph kung aling mga produkto ang patok sa mga suki. Sinusubukan po nating hanapin kung anong mga bagay na mabenta sa kanila. Kailan po ba mabenta ang mga ito? Pinag-aaralan po natin para po malaman natin ano kaya ang magandang i-suggest dito po sa mga tindahan na ito na ito po yung bilhin ninyo. Lalaki yung kita ko kasi mabenta yun din sa mga malalapit sa akin, baka kailangan din yun. Beginner-friendly ang interface ng Sari.ph app na plano ring pasukan ng developers ng Artificial Intelligence o AI. Sa kasalukuyan, nasa 300,000 na ang sari-sari store owners na naka-enroll at gumagamit ng app na libreng madadownload sa mga Android device. Ito pong app namin naka-install po sa tablet at meron din po itong nakakasama na barcode scanner. Isa-scan lang po yung item o hahanapin lang din po dun sa kanilang listahan o inventaryo. Tapos automatic na po i-compute kung magkano yung benta, magkano yung total, magkano din po yung sukle. Sa pamamagitan ng Sari.ph, naging automated ang operasyon ng tindahan ni Jason na nakatulong sa dagdag kita ng pamilya. Kung gusto nila na mas lumago yung kanilang negosyo, mas maging okay, mas maganda na gumamit sila ng mga example ng ganitong AI. Solid talaga ang benepisyo ng teknolohiya dahil pinapagaan ito ang buhay ng bawat Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.